dapat ay strong po tayo sa ating Panginoon. Sa atin po napakinggan, talaga hong napakasarap. Busog ba tayo ng mga salita ng Diyos? Amen. Amen. So, sa aking pakikinig kanina ay akin pong nakita na talaga hong ang salita po ng Diyos ay halaga, napaka-importante po sa buhay po natin. Ang salita po ng Diyos ay siyang nagbibigay po ng lakas po sa atin, Amen. sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. So bago po ang lahat mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay isang nakabahagi po ng tinatawag po na 8th Thanksgiving anniversary po ninyo. Salamat po sa ating Panginoon at from the God's Grace Primitive Baptist Church ay kami po ay nagpapasalamat po, no? Sapagkat tayo po ay isa po sa magbahagi po ng mga salita ng ating Panginoon. Pero ang akin po ipabahagi, mga 10 minuto lang po siguro, no? Kasi tayo po'y busog na, no? Kanina kay Yes. Amen. Pastor Benny, no? Napakasarap po. Yes. Pakinggan, Amen. kainin ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? So, dito po sa ating tema na atin pong pag-aralan po ngayon, mga kapatid, ay dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 1. Sabi po dito ni Paul, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Jesus." Okay? So, ang akin namang ibahagi po sa inyo, ang paksa po ito, God's command to be strong. Kanina, call to be strong. Ngayon naman po ay God's command to be strong. Okay? Sapagkat utos po ito ng ating Panginoon. No? Hindi po ni Pablo. Si Pablo po ginamit lamang po ng Diyos para po ibahagi ang mga salita ng Panginoon. Una, of course, doon po kay Timoteo. Pangalawa, sa church po ng Epeso. Tayo po ba church ng Panginoon ngayon? Amen. Yes, tayo po church. So kung ano pong aral na nakita ho natin dito, na sinabi po ni Pablo, ay very applicable po sa panahon natin ngayon. Amen po? Amen. Kasi po ito ay New Testament church na sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Now, ang utos na magpalakas ay paanyaya na manatiling matatag sa paglilingkod sa Diyos. Ito pong utos na ito ay paanyaya po sa atin. No? Na hindi lamang po ito ay simpleng paanyaya, kundi ito po ay utos ng ating Panginoon na dapat po tayo ay magpakalakas sa biyaya po ng ating Diyos. Kanina, Amen. napakaraming mga binanggit ng ating preacher, Elder Benny, tungkol po sa palakas po ng ating pananampalataya o ng ating pong Ano sana? paglilingkod po sa ating Panginoon. Now, unahin na muna natin dito po sa Lumang Tipan. Sino po ba ang inutusan ng Diyos, mga kapatid, na magpakalakas? Of course, una, si Abraham, sinabi na po yan ni Lord, tama? Sinabi na rin po kay Moises, lahat po ng mga lingkod po ng Diyos ay sinabihan po ng Panginoon na dapat po tayo ay magpakalakas. Even today, ngayon po, sa ating paglilingkod sa Lord, kailangan din po tayo magpakalakas kasi po, ang mundo ngayon ay matindi na. Tama po? Malakas. Ang mundo ngayon ay talaga hong nakikita ho natin Lakas sa kamunan. na malakas po yung tama. Di ba? Okay? So, kailangan natin magpakalakas sa biyaya po ng ating Panginoon. Alam po ba ang lahat po na sa buhay natin, biyaya po ng Diyos? Amen. Buhay natin, kaligtasan at buhay na walang hanggan, lahat po yan, trabaho, negosyo, lahat,
biyaya po yan ng ating Panginoon. No? Ang negosyo ni Elder Benny, biyaya po yan ng Diyos. Ang negosyo po ni Elder Romel, Alam na niyo. barley. Biyaya po yan ng Diyos. Mga kapatid. Kang promotion Yung na. negosyo na binigay ni Lord sa akin, biyaya po yan ng Diyos. Amen. Tama. Lalong-lalo na yung pagbobonsai, biyaya po yan ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po mga kapatid. Wala naman kaming trabaho. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, kami po ay nabubuhay hanggang ngayon dito sa harap nyo. Amen. Di ba ba? Mukha ba kaming hindi nakabihis? Wow. Tingnan niyo po. Mamahalin yan, ha? Biyaya ng Diyos. Di ba ba? Shopee lang po yan. 300 po, mga kapatid. Baka mayroon pa doon, So, Der. ang ibig sabihin lamang po, mga minamahal, ay sapat po ang biyaya ng Diyos. Amen. Amen? Sapat po ang biyaya ng Diyos. Ang gusto lamang ni Lord, tayo po ay magpakalakas. Amen. Kasi bilang tao, tayo po'y mahina. Amen? Tama. Kailangan natin si Lord. Kailangan kumonekta tayo sa Panginoon. Tingnan niyo po yung tubo ng tubig. Pagka hindi nakakonekta yan sa puno na may tubig, hindi po yan dadaloy sa iyo. Tama. Tama po? Ganon din ang paglilingkod natin sa Lord. Hindi po dadaloy ang kalakasan, kasiglahan once na hindi tayo nakakonect doon sa ating Panginoon. Amen. Na siya po ang may-ari, siya po ang source ng lahat ng mga bagay sa mundo po ito. Kaya po, nakakalungkot minsan na mga mananampalataya na ini-ignore po talaga ang gawain po ng ating Panginoon. Ini-ignore ang pakikinig na salita ng Diyos. Na para bagang Nagawa na. ayaw niya pakinggan, allergy siya sa mga aral ng Panginoon. Mhm. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang salita po ng Diyos ang siyang nagpapalakas sa atin. Amen? Amen. Siya ang nagkukumport sa atin. Siya lagi po ang nagpapaalala sa atin mga kapatid. Tunay nga po na napakabuti po ng Diyos sa buhay po natin. Dahil po sa kanyang biyaya, ay dapat po nating patuloy na makamtan, patuloy po natin dapat panghawakan o atin dapat ay isa pamumuhay ang mga bagay na ito na nais po ng ating Panginoon. Now, Joshua chapter 1 verse 9, sabi po dito ng ating Panginoon kay Joshua, okay? Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid. Tingnan niyo po mga kapatid. Neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Tingnan niyo po. Saan ka man pumaroon, nandyan po ang Diyos. Amen po? Yes. Ang gusto lamang ni Lord na tayo po ay magpakalakas. Mga minamahal. Saan tayo magpakalakas? Magpakalakas tayo sa ating pananampalataya. Magpakalakas tayo sa ating buhay espiritual. Magpakalakas tayo sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay? So napaka-importante po. Ano pa po sabi dito? Be not afraid. Huwag kang matakot. No? Binanggit din po ni Elder Benny kanina. Kaya sa paglilingkod, dapat huwag tayong matakot. Mga Yes. kapatid. No? Bakit po? Sapagkat ang Diyos na ating palingkuran ay mayamang Diyos. Tama po ba? Mayaman bang Diyos? Siya pong may-ari ng lahat ng mga bagay, mga kapatid. Bakit kailangan tayong matakot? Hindi dapat tayong matakot, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos ay mayamang Diyos. No? Ang kanyang pagpapala ay overflowing. Yes. Overflowing po ba? Yes. Pagpapala, Lord? Yes. Ang kanyang pagpapala ay overloading. Yes. Ang kanyang pagpapala ay overtaking. Yeah, grabe ah. Hindi kapag gumagawa, nandyan na yan, ina-overtikan ka na ng pagpapala ng Diyos. Yes. So anong dahilan para hindi tayo maglingkod sa Lord? Amen po? Yes. Nandyan na po yan mga kapatid. No? Lahat po yan, i-provide po ng ating Panginoon. Sabi pa nga ni Lord, sa Philippians chapter 4 verse 19, ano sabi niya? But my God. But my God shall supply all your needs.